Okay guys, we're going to review itong Insta360 One X2. So kita nyo meron pa rin siyang bilog na screen kasi I bought this just maybe November, and some of my videos I use this one especially on travels kasi mas convenient siyang gamitin kumpara sa mga GoPro or any other app na meron sa market. And I'll explain later kung bakit. Ayan. So for today, ang gagawin natin, i-review natin siya ng very light kasi lambon ko pa lang naman siyang gamit. And also, tuturuan ko kayo kung paano palitan yung or paano i-install itong lens protector nito. So, kulit na ito siya. So, makikita nyo guys, itong lens protector kasi natin, pangalawa na to. Yung una, yun yung mas murang version, or sabihin na lang natin na mas murang brand na nabili ko. Tapos, ito, nagsettle na ako talaga dun sa original, and I-explain din mamaya kung bakit. So bakit ba ako nag-Insta360 instead of yung GoPro or yung ibang mga cameras, action cameras out there? Kasi sa totoo lang, I like creating videos and good B-rolls. Not for anything else, kasi hindi naman talaga ako mahilig mag-vlog before. Naisip ko lang talagang once in a while magbibigay ako ng review about a specific gadgets or items or anything na binibili ko online, so that yung mga tao matulungan din sila to make their purchase decision. Dati meron akong gimbal, hindi ko pala siya nabili dito, pero yung gimbal kasi ang ginagawa niya is it makes your video smoother, especially if you're on the move. So syempre kapag pumunta tayo sa magandang lugar, mas gusto natin yung makapture yung ganda ng place, especially kapag nasa beach or nasa mountains tayo or nasa isang foreign city na maganda talaga yung view. Kaso ang napansin ko doon sa gimbal, one of the things na mahirap is yung size ng camera. Dahil normally malalaki yung mga phones ko, nasa range siya ng mga Note before, hindi ganun ka stable, parang tumatabi niya yung phone. Kasi lalo sa mga Samsung user kasi ako, yung buttons niya dito sa taas ng phones, minsan hindi siya merong button sa pinaka center. So kung nandun siya sa pinaka-clipper ng gimbal, napipindot siya. So kailangan mo siyang i-adjust ng konti. Ideally, dapat yung gimbal magsistabilize siya. Iayos niya, i-correct niya. Kaso napapansin ko, hindi yun nangyayari ng maayos. Medyo tabingi siya. So, that's one. Pero ang mas naging challenge sa akin is that kapag kasi nag-travel ako kasama yung partner ko, hindi naman siya mahilig magpakuha ng video or magpakuha ng picture kasi ang gusto niya i-absorb yung lugar, i-enjoy yung place, and that's the purpose of the vacation naman talaga, di ba? Instead na magmukha kang cameraman na nakawala dun sa beach. And kung mapapansin nyo, minsan kasi parang hahabol-habulin mo pa yung subject mo, and siya din naman, ayaw naman din niya nung ganun kasi parang na-awkwardan siya. And para sa akin din, minsan to get the best angle, kailangan mo talagang yumuko, kailangan mo, alam mo yun, parang napaka-OA niyang gawin minsan. So kapag, syempre, nasa beach ka, maraming tao, or nasa isang city, ang hirap ng mukha kang ogag na humahabol-habol dun sa subject mo. Hindi ka naman binabayaran dito kung saan na trabaho mo to, pero alam mo yun, parang you're just doing it for the memory, and then you're missing out dun sa lugar, dun sa place. You're missing out on the adventure, you're missing out on the nature or dun sa environment where you had traveled. So, hindi ko na siya masyadong ginagamit.
And bukod doon kasi nawala yung charger niya. Yung charger kasi ng DJI gimbal, iba eh. Para siyang headphone jack pero hindi rin eh. So nung hindi ko siya makita, hindi ko na siya ma-charge. So ngayon, ayoko namang bumili ulit ng bago kasi hindi ko naman siya ganoon kadalas gamitin. And I realized nga kasi that me and my partner kasi gusto namin when we travel, hindi masyadong hassle na meron kang bit-bit or meron kang parang on the side na trabaho. Dapat enjoy mo lang kasi kaya ka nga pumunta doon to enjoy and relax. Tapos on the side na lang yung makakuha ka ng magandang photos and videos for your memories. So naisip namin, I think this is the best option kasi ang maganda dito sa Insta360 is that hindi ito hindi ka required na alam mo yun, mag-frame kaagad-agad. Parang you have an idea kung paano mo i-shoot yung video. Tapos, iano mo lang siya. Normally, nakafix na siya sa isang location. Ilagay mo siya sa side mo. Tapos, dahil 360 nga yung view niya, kasi lahat kita niya from all sides, pati sa taas. Then, you can decide on how to frame your videos later. So, hindi siya abala kung nasa bakasyon kayo or nandito kayo sa some place na masyadong crowded. Although, it still attracts attention. Kasi syempre, nakalabas na ganyan siya, di ba? So, ang tingin ng mga tao, vlogger ka. Kahit hindi naman. Ang nangyayari tuloy is that yung partner ko, ayaw niya pa rin ito. Mas gusto niya pa rin yung Insta360 Go. Yung maliit lang, na kiniklip lang dito sa cap or somewhere. Kasi nga, he doesn't want to care about taking videos. Gusto niya lang siyang ilagay so that it runs itself. Tapos saka na lang siya kukuha ng clips after. He's also an artist, as a graphic artist. So, he knows how to edit videos and all that. But sa akin kasi, hindi naman professional yung reason ko. Pero, yung sa kanya naman, ayaw niya nung ginagawa niya na kasi yun sa pag nagpa-photography siya minsan. So, parang pagbakasyon niya, ayaw niya nung paikot-ikot siya or pakukuha ng video. Mas gusto niya yung simple na kapit lang. Ako naman, ang gusto ko dito, 360 yung view. Whereas yung isang yun, parang 180 lang, yung front side facing lang. Ang gusto ko kasi pag 360, kung especially on the move ka, nagbabike ka, tumatakbo ka, or simply gusto mong makita yung makapture yung buong ganda ng place, kuha niya. So, para sa akin, mas gusto ko to. Hindi ito yung pinaka high-end model. Although, price difference, parang konti na lang naman eh. Kasi parang ito nasa 22,000 yung bili ko. And kapag kumuha ka kasi nung pinakabago nila, yung Insta360 1X4 or X4, mas mas malaki yung screen, tapos mas malaki yung memory. Or so they say, mas malaki yung resolution. Kasi 8K yon, whereas this one can only shoot like 5K. So, sa akin okay na yun eh. Hindi naman kasi ako professional photographer. Ang pinakagusto ko is yung makapture ko lang yung ganda ng place, ng moment, ng vacation. So, I have something to remember by. So, ano yung kailangan yung malaman tungkol dito sa Insta360? So, sa Insta360, meron siyang memory card, pero wala siyang built-in memory. So, kailangan mo ng memory card, or you have to buy one para magamit mo siya. And hindi siya gumagana sa kung anong memory card lang. Ang gusto niya yung high speed na memory card na up to 100 Mbps yung bilis. Tapos, you'll be surprised na kahit na yung capacity niya is 1 GB. You don't even need that much. Kasi, I think in my experience, yung isang charge nito, yung battery nito, kung naka-on siya ng tuloy-tuloy, tatagal siya ng around 1 hour. And sa 1 hour na yon, hindi mo pa mapupuno yung 256 GB. Pero ang capacity nito, pwede ka maglagay ng memory card na up to 1 terabyte. Sorry, GB ba yung sabi ko kanina? So, in terms of memory, malaki yung mga files na yon. So, kung yung
video mo ay sumaabot ng mga 100 or 80 gigabyte, kahit na pwede mo siyang i-edit sa phone, baka paubusan ng memory yung phone mo kung marami ka ng files na nandun. So, the good thing is yung app niya, pwede rin siya dun sa laptop mo. Pwede ka rin mag-edit doon, pwede mo rin i-connect doon yung Insta360 mo to transfer the videos. Now, ang napansin ko sa kanya, as for the videos itself, meron siyang stitch line, and mas nagiging noticeable yung stitch line na yun kapag meron na siyang lens protector. Kasi syempre, nangyayari dito sa lens protector, nag-a-add siya ng layer dito sa camera mo. Pero kahit naman walang screen protector, or kahit walang lens protector, I'm sure magkakaroon pa rin siya ng stitch line. This is being talked about online. Kasi, pansin nyo, yung 360 na camera mo on both sides, meron siyang pagitan. Ito yun, yung manipis na pagitan na yan. So, advantage ba yun? Disadvantage? Hindi siya masyadong pansinin on most occasions. You just have to know kung paano mo i-angle yung 360 camera mo. Pero, in terms of advantage, yun din yung dahilan kung bakit invisible yung selfie stick sa mga videos. Kasi nakatago siya sa stitch line. Basically, yung ginagawa ni Insta360 camera is kinukuha niya yung 180 degree view from one side and then another. Tapos, parang tatahiin niya siya. So, para siyang isang buong malaking video na 360. So, I wouldn't say it's an advantage or disadvantage. It's just how it is. And you just have to work around it. In terms of sa pagpapalit ng lens protector, nung una kasi, dahil ang binili kong selfie stick is yung original, naisip ko, baka naman yung lens protector pwedeng mas mumurahin na. Kasi yung lens protector niya nasa 400 plus eh. Pero yung unbranded na nabili ko nung una, nasa 200 plus lang. So, parang 40% difference din siya. So, tinry ko. Sabi ko, try natin. Baka naman okay naman siya. So, to my dismay, hindi siya okay. Okay siya sa simulang pagkakakabit mo. Pero hindi rin eh. Nung ikabit ko kasi siya, napansin ko, meron kasi siyang tinatawag dyan na hole para sa camera. Para sa microphone. Ayan. So, kailangan itapat mo yung protector pag kinakabit mo dun sa hole na yon, tsaka mo siya ilalapat. Para sure na hindi matatakpan yung microphone nung cameras mo. Pero, yung after ko siya ikabit, hindi, kahit tinapat ko na siya doon, nung finally idikit ko na yung buong lens protector, hindi pa rin siya sumakto. So, parang, hindi rin yata okay. Pero, pinagtyagaan ko na ng mga una. Ang problema ko sa kanya, happens after. Kasi, siguro dahil low quality lang yung mga ganung protector, ang bilis niyang nagka-scratches. So, anhin mo pa yung maganda mong Insta360 kung yung video mo is compromised na kasi may mga gas-gas yung lens protector. Siyempre, yun din yung makukuha ng videos mo. Yung mga gas-gas na kapag tinamaan siya ng liwanag, nagre-refract ng hindi maayos yung light. Tsaka, ang naging problema ko doon, nakita ko na yung stitch line niya, mas lumawak pa. Mas naging noticeable. I'll show you yung mga videos na to. This particular one is taken with yung unbranded na lens protector. So, makikita nyo, yan, yung isang friend ko, nung ginamit niya, diba, kitang-kita nyo, parang nahati yung katawan niya. Kitang-kita mo yung stitch line. Which is hindi maganda, kasi parang awkward yung tingnan, diba? Tapos, kung ikukumpara mo siya dito sa original na lens protector, makikita mo yung stitch line, all because nakatapat yung isang side niya sa liwanag ng araw. Pero, kung titignan mo dito sa kabilang side, hindi rin siya masyadong pansinin kung di naman siya nakatapat sa liwanag. Kasi syempre yung liwanag, nakaka-capture siya nung side na nakatapat sa araw. And then yung
kabila naman ay nakatalikod. Kaya makikita nyo nahahati dyan yung parang nagsistop dyan yung liwanag kasi nandyan yung stitch line. So, nung ikinabit ko na siya, madali lang naman siyang ikabit basically kasi meron siyang guide yung microphone hole. So, meron namang microphone hole din yung Insta360 lens protector na itatapat mo doon. And kapag sinaklob mo na siyang ganun, saktong-sakto lang siya dun sa camera lenses mo. Meron din siyang mga additional na mga sticker kung sakaling lumuwag siya or kung sakaling mali yung pagkakabit mo. Just make sure na clean yung lens mo at saka yung pagdidikitan niya para naman hindi ma-compromise yung quality ng videos or ng pictures mo using Insta360. So, yeah, so for me, better na pagdating sa lens protector, gamitin natin yung original na. Kasi I'm sure hindi naman basta-basta lang yung ilalagay nila dito, or hindi naman basta-basta materials lang yung gagamitin nila. Kasi syempre, ayaw nila ma-compromise din yung quality o yung ganda ng video ng product nila. Tapos, marami din mga ibang accessories. Ito pa lang yung meron ako. Maganda kasi dito sa selfie stick na to. So, ayan. Is that, yan, ano siya? Bumubuka siya para maging tripod. Diba? Very convenient. So, dali lang din naman siyang isara. So, yun guys. I hope you like it. I'll share some videos din na kinuha natin para mas makita niyo yung difference niya. Hindi siya okay talaga for halimbawa for selfie or vlogging na gagamitin mo siya. Mas okay pa nga yung camera phone pagdating dun sa kung mag-vlog ka ng stationary ka lang. But this Insta360 will definitely capture good moments. Kung nasa trip ka, nasa bakasyon ka, and especially pansin ko sa kanya, ang ganda ng videos niya kapag clear yung skies. Sobrang buong-buo yung kulay, maganda yung saturation niya. Although, masasabi ko na very intuitive and very smart din yung AI na meron doon sa application ng Insta360. And I'm sure mapapakinabangan niyo rin yan. So, ayun lang sa akin guys for now. I'll post some videos as well in the future, so sana magustuhan nyo. And I'll mention din kung anong tools yung gamit ko, kung Insta360 ba siya or regular Samsung Galaxy camera lang ba yung gamit natin. Okay? Till next time, see you all. Don't forget to like and subscribe. Bye!